Gre, saan ba located yung conference? Sa bagong barangay hall, Doc. Ah, naalala mo pa ba tong daan na to? Siyempre naman, dito ka kaya hinabol ng aso ng community practice Uy, natin. muntik pa nga makagat yung pet mo eh. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Nalala ko pa yung ano, no? Yung bumibili tayo ng siomay araw-araw kay Auntie Romela. Talaga, literal na siya may rice everyday. Bang iba na talaga tong place na to. Teka, yun yung barangay hall, di ba? Oo nga, no? Tara. Tara. Ibang-iba na talaga ang San Francisco. Kaya nga, ang laki na talaga ng pinagbago. This is nahin natin yung mata. May tao. Hello po, sino po sila? Magandang umaga po, PSA staff po. Kayo po ba yung mga student na na-deploy dito sa community? Yes po, tuloy po kayo. Bale, may updating kasi sa census. So, nakausap ko si Kapitan kanina at nabanggit niya nga po na nagsasurvey din po kayo. Pwede po bang matignan yung file na ginawa niyo? Sakto po, pinag-uusapan po namin ng aming partner yan. Ito po pala yung data. So, ayon po sa aming data, ang pinakamaraming populasyon po is nasa edad 15 to 49. So, pinapakita po dito na it is a working age po. Kaya naman po, marami pa pong nag-aaral at nagtatrabaho sa barangay nito. Kaya po pala napakaraming sakahan at manggahan dito sa barangay niyo. Opo, dito po kasi nakasentro ang pangkabuhayan ng mga taga San Francisco. Kaya naman marami ang manggagawang magsasaka na nakatira dito. Kung gano'n, nasa magkano naman ang average family income ng mga tao sa barangay San Francisco? And bukod nga po pala sa mga magsasaka dito sa barangay, is marami to involved laborers. Ang kanilang estimated family income po is nasa 10,000 hanggang 15,000. Sa pag-aaral naman po, ano pong antas ng pag-aaral ang may pinakamalaking porsyento? Marami po ang nakapagtapos ng high school at nag-aaral pa lang na nasa high school level. Naku na, ang taas ko ng BP nyo. Hindi po ba kayo naghilo or may mga nararamdaman po ba kayo? Medyo nahihilo nga po ako eh. Hindi po kasi ako nakainom ng maintenance ko. Sige po ma'am, punta na lang po kayo sa kabilang room. Mahintay na lang po tawagin kayo nito. Sige po. Ang dami talaga nating patient na mataas ang presyon. Lumalabas din sa ginawa nating survey na marami sa kanila ang mga may hypertension na at nag-maintenance na lang para dito. Bukod pa sa hypertension, is lumalabas sa aming data na maraming may diabetes, overweight. Ang sarap kasi magluto ng mga taga San Francisco eh. Yan tuloy, napapakain sila na sobra. Mga lifestyle-related diseases kasi ang tatlong lumabas sa survey ninyo. Lahat yan ay konektado sa isa't isa, kaya naman sabay-sabay din ang paglabas ng mga sintomas na yan. Kaya dapat talaga mapag-ibting ang mga programa pagdating sa tamang pagkain at pag-ehersisyo. Buti na lang may pag-zumba yung Women's Network of San Francisco. Mag-zumba tayo mamaya rin, ha? Siyempre, saan nyo ka dyan? Ma'am, sama ka ha? Oo, sige, tara. Ay, dahil tapos na po tayo sa ibang data, maaari po bang makuha ang mga detalye abot sa inyong pagbubuntis sa panganganak? Opo. Pang ilang anak po pala si baby at ilang taon na po siya? And also po, bago po kayo manganak, kumpleto po ba ang visit sa clinic at least nakadalawa po kayong turok ng tetanus toxoid? Pang first baby ko po siya and 4 months old na po siya ngayon. Kompleto naman po yung vaccines ko at saka yung mga prenatal check-up ko. Sa health center po ako nagpapakonsulta. Sa lying in naman po ako ng anak. At saka ang ginagamit ko pong contraceptive para hindi agad masundan si baby ay pills. Yan, Nay. Maraming salamat po sa ibinigay niyong informasyon. Ini-invite ko po pala kayo, Nay, mamayang hapon na pumunta po sa aming programa na pinapangunahan ng ating midwife upang matuto pa po kayo sa pagiging ina at kung paano palakihin ang bata. Yun lamang po, Nay. Maraming salamat po. Thank you po. Ayun po, ma'am, meron po ba kayong anak na nasa 0 to 24 months or 2 years old pa baba? Yes po, bali po magdadalawang taon na po siya sa susunod na buwan. Sa unang 6 na buwan po ba niya, exclusive breastfeed po ba siya? Opo, nagbe-breastfeed po ako. And bali po nung 6 months po niya, ang unang supplemental food po na pinakain ko is yung cereal.
Oh, good to know po, Mami. Yung mga vaccine po ba niya, kompleto naman po ba? Opo, kompleto naman po siya sa vaccine. Sa ngayon po ba, normal naman po ba yung timbang ni baby? Sa ngayon po, hindi po normal yung timbang ng anak ko para po sa edad niya. Oh, okay po, ma'am. Maraming salamat po. Grab ko na rin po tong oportunidad na to para invite ko po kayo sa program namin mamaya. So, darating po yung designated midwife po natin. Magkakaroon po ng discussion about po sa mga nutritious food na pwede nating ibigay sa mga bata para po makatulong na ma-meet ni baby yung normal na weight. Yun lang po. Thank you. Uy, tara, mag-siomay tayo. Anong ginagawa mo dyan? Wait lang, nagdidilig ako eh. Tignan mo nga oh, halos lahat ng ano dito. Pinagmumulan ng tubig sa potet, ha? Kaso nga lang yung mga drainage nila naka-open. Pero good thing naman, may access sila sa safe water halos lahat. Pero, at saka yung ano, alam mo yung basurahan nila dito, may takip, tapos ano, parang linggo-linggo ata may nagko-collect ng ano, ng mga basura. Uy, alam mo kayo nag-i-interview, tinawag ako ng kalikasan, nakisiyar ako sa isang bahay ko. Buti na lang may kanya-kanya silang CR dito. Eh buta pa yung pet mo sa kubeta na kano eh. Akin nga muntik makagat ng aso. Eh paano? Yung mga aso dito at iba pang hayop, domestic at astray. Uy, tara, tuloy mo na lang mamaya yan. Siomay muna tayo. Sige na nga, wait lang ha. Tara. Hi, I'm Rosal. And I'm Gabby. Hello, I'm Claire. And I'm Faith. Hi, my name is Remaline. Hi, I'm Cha. Hi, I'm Charity. And I am Haina. Hi, I'm Kiana. Hi, I'm Denny. My name is Dan. Ako si Rain. We're partners for both Purok 1 and 4. And we are the partners for Purok Dos. And we are from Purok Dice. We're from Purok 5.
And we are from Purok Sais. At kami nanggaling sa Ikapitong purok ng Barangay San Francisco, Santa Ignacia, Tarlac. Ano ang pinaka-memorable experience nyo during community practicum? Siguro yung nag-survey kami. Nag-survey kami, ang ending, nagbilog kami ng bilo-bilo. Yung excitement sa adrenaline rush ng habulin ng aso. Matakot sa aso. Yung white yung shoes mo na dala, tapos dadaan ka sa sobrang putik na daan. Sabi sa'yo, bigay mo yung question. 23 years old na siya. And naawa kami for yung apo niya. Then siya pa yung nagpapaaral. Na wala daw siyang pambili ng gamot. Eh, naawa kami. Tapos ayun, tinulungan namin siya. In-interview natin yung mga lasing. Anong mga problema ang kinaharap nyo habang nasa loob ng komunidad? Yung problem sa CR. Kasi madami kami. So, nag-uunahan kami sa banyo kapag kailangan maligo. Actually, dito sa San Francisco, sobrang welcoming talaga ng mga tao. Sobrang warm. Pero hindi mo rin matatanggal talaga na may iilan na hindi approachable, hindi welcoming. So, Ako naman is, kunwari yung tao, kapag kinakausap mo is, bigla na lang umaalis, hindi na natatapos yung tinatanong ko, nakakaubos ng pasensya. Hindi nila binibigay yung tamang data na gusto nating kunin kasi nga takot sila na i-share yung data na yun. Kasi sino ba naman tayo para bigyan ng data na yun, di ba? It's too personal kasi. Siguro yung yung mga na-interview mo, alam mo nang mali yung mga sinasabi nila, oo ka pa rin ng oo. siguro yung problem na talagang tas yung weather, sobrang init lagi-lagi. Lalo na kapag lalabas ka, parang natutunaw yung balat mo. Anong mga lessons ang natutunan nyo sa pagtira ng ilang linggo kasama ang komunidad? Sa akin, pakikisama talaga. Kailangan mong makasama sa lahat na hindi lang sa barangay din eh. Nag-i-start yun sa mga members. Very relatable lang din yung sinabi ni Rosel na not only in the community itself, pero yung grupo na kung saan kami nakabilong, kailangan din namin mag-compromise, mag-adjust, and halfway. For me, talagang kailangan mo maging flexible. Tsaka dapat marunong ka makisama, mapagbigay ka dapat, gano'n, para lahat sila. Kumbaga makakasundo mo. Pagkakaroon mo ng mahabang pasensya. Lalo na kapag nagsisurvey ka, gano'n. Tapos parang walang pumapansin sa'yo, kailangan mong habaan yung pasensya mo. Katulad ng iba, natuto rin kaming makibagay. Kasi nakita namin dito sa community kung ano yung estado nila ng may kanya-kanya silang pamumuhay. Kaya kailangan din namin pakisamahan kung ano yung meron sila. Ako din is, yung pagiging approachable. Natutunan ko, noon kasi is, parang nahihiya akong makiharap sa ibang tao. Ngayon, medyo na kaya ko na-overwhelm ko na. Siguro, bukod sa pakikisama sa community, natuto din akong makisama sa mga kagrupo ko dito. I-manage ba yung time ba? Siyempre dito pa lang grupo na tayo, nakukulangan pa tayo ng time. Parang hinahanda mo na yung sarili mo pag mag-isa ka na sa community. Tama. Hi, good day. I am Mr. Pedro Magadan, the Community Preceptor of students of UP Manila School of Health Sciences, San Francisco Group. From a perspective of a proctor, sa haba at tinagal ng practice ng mga students for community practicum, paano nyo po nakikita ang pagbabago at pag-grow nila kasama ang komunidad? Actually, pagpunta nila dito, diba, basically this is application of what they learn from the school. So, kung titingnan natin, may pagbabago kasi from the very start na na-expose sila. So, dati mga mahihiyain, tapos ngayon, medyo alam na nila kung paano makipag-mingle at makipagtulungan sa mga tao, sa community people particularly.
So kailangan din nilang maging self-reliant at kailangan din nilang matuto kasi later on sa service leave nila at magiging health worker nila sila sa kanilang barangay. So dapat self-reliant sila. So kailangan na nilang matuto at kailangan nilang tumayo sa sarili nilang paa kasi wala na silang maaasahan later on. Ngayon, grupo kayo. So pagdating ng panahon, service leave at saka magtatrabaho na kayo, sarili niyo na lang yung aasahan ninyo. At nakita ko yan kasi from the very start, in my 16 years of experience as a faculty member, so nakita ko talaga na yung mga dating mahiyain, yung dating medyo kailangang itulak, ngayon, they are working in the community na nakikita natin na leader sila at sila yung namumuno sa kanilang community pagdating sa kalusugan. Okay, thank you.